pong gutom na gutom at wala na hong pag-asa sa buhay, kinausap po siya ng Diyos. Ang sabi sa kanya rito, at sabi niya, she gave this name to the Lord who spoke to her. Sabi niya, you are the God who sees me. I remember tinuro sa atin ito ni Kuya Marlon. Kaya dadaanan lang po natin po. For she said, I have now seen the one. Tingnan niyo po yung word na one. Capital O po ba? Who sees, Who sees me. Noon po si Hagar, na biktima ng isang sitwasyon na hindi naman niya gusto rin. Amen? May Diyos pong nakakita sa kanya. God sees her. At ang sitwasyon na yun, ang pagkakataon na yun, andun ang Diyos. At siya po ay tinulungan ng Diyos. Ang Diyos po ay kumilos sa buhay niya. No? And your God, yung God natin, God ni Hagar, God ni Abraham, God mo rin siya ngayon. Sabi rito, I am so glad God sees the whole videotape of my life. Unknown po, hindi ko kilala eh. Sabi niya rito, I'm so glad God sees the whole videotape of my life and not just a snapshot of where I am now. Pwede po may picture sister ko na ngayon. Nakaganon. At yun na po yung snapshot kung tawag ko. Pero ang Diyos po, yung, alam niyo na yung pagganong ko. At yung pagganong ko. At yung kilos. Nakuha niyo po ako kasi video. Nagkumuha po tayo ng video ngayon. Pwede kong panoorin mamaya. Amen? Sa mga hindi yung nakakapanood pa noon, hindi yung alam yung ending. Pero dahil may videotape ako, at nandito, pag nanood ko na una ako nakapanood sa kanya, alam ko na yung ending. Amen? Kaya galit na galit si Bongbong, di po ba? May mga nakikwento, na napanood na nila, sa hindi nakikwento, napanood yung ba yan, ano? Na yung nabibigay ng hint. Di ba, sino ba si Bongbong? Yung sa bubblegum mo yun. Ano po? Hayong mga! Ganun mo, di ba? Dahil meron daw nakikwento, dahil napanood niya, alam niya na yung susunod na scene. Alam mo ang Diyos, alam niya na yung susunod na scene sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, alam na ni Lord yung next scene. Kasi siya po ang director. Your God, amen, is a providing God. God sees your needs ahead. Alam ni Lord na yung anak mo mag-aaral ng first year college. Sabi ko sa sarili ko yun. Amen? Alam ng Lord. Alam ko na-remind the Lord in the past provision. Pinag-aral nga ng Lord yung anak mo dati. Tapos na ngayon, nag-a-apply ngayon, magkakatrabaho. Di po ba? Alam ng Lord. Di po ba kayo? Ano yung sinasabi sa inyo ngayon na alam ng Lord? Nakatayuan nyo ngayon. Kasi sabi sa inyo, in the past, ginawa ko na sa buhay mo. Nag-provide na po sa iyo sa mga nakaraan na yan. Ito nga ang sabi natin, yung word na provide, naunahan ko na, gamit po sa root word na providence. Pro-see. You will see. God see ahead. Amen? Yun ang Diyos natin. Yung sinasamba natin, kinakantahan natin ditong how wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name. Ang isa pong name ng Lord, Jesus, Yeshua, Jireh. Jesus, my provider. He will provide for you. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Yan lang po ba kaya natin ibigay sa Panginoon? Mas maraming palakpak po. Hallelujah. Praise God. Tingnan natin next verse. Ito ang verse. Matthew 6:25-34. Sermon on the Mount. Kingdom principles. You are in the kingdom of God. Lahat po tayo nasa kingdom ni Lord. Amen? But sino king natin? Si Lord Jesus. He's our king. At sabi ni Lord Jesus Christ sa Sermon on the Mount, nagsimula sa chapter 5, nag-end sa chapter 8 verse 1, sabi ni Lord doon, ito yung mga principles of the kingdom. Blessed are, blessed are, blessed are. At sinabi niya, isa sa mga pinag-usapan, needs. You as a kingdom, no? In the kingdom, nasa kaharian ng Diyos, kabilang sa kaharian ng Diyos, alam ng Lord ang need mo. Ang sabi rito, so I tell you, don't worry about what? Everyday life. Today, everyday po ba to? Amen. So lahat po yan, araw-araw na buhay. Whether you have enough food, drink, and clothes. Yan po ba yung mga needs natin? Sino po hindi kailangan pagkain dito? Kami, kailangan ko po. Inumin. Kailangan ko po, inumin muna ako. Amen?
Damit. Ay, kailangan na marami sa atin, lalo yung mga babae. Amen? Clothes. Sabi dito, doesn't life consist of more than food and clothing? Yan ba yung priority mo sa buhay? Hindi ba yan lang ba ang mga kailangan o yung mga nakikita mo na mga kailangan mo sa buhay? Verse 26, look at the birds. Ginamit ng Lord yung example yung mga ibon. Nakita mo ba kayo ng ibon? Isang tutuwa tayo pag may yelo. Uy, yelo, bihira. Uy, grabe. Ang ganda ng ibon. Ang haba ng buntot. Sa amin po sa Camellia, ang dami yung ibon na iba eh. Kakaiba eh. Mahaba ang buntot eh. Bihira to. Puro ano yung ibon natin maliliit dito, malimit? Maya lang ang nakikita namin eh. National bird namin noon. Amen, Maya, di ba? Ngayon ano na? Philippine Eagle. Ho? Alam niyo po sa Singapore, sila ho, ano eh? Singapore. Ibon nila doon, iba, di ba kalapate? Wala akong nakita ang Maya doon, hindi ko alam. Pero ito, nakita na ho ba kayong nakaportfolio na Maya? Nakatay, pupunta sa Makati. Nagdating doon, magtatay at pag-alisin na, uwi na, at pupunta sa supermarket. Ano po? Dahil naghirap siya, bibili. At pupunta siya doon sa Nestle. Daladala na yung mga pagkain. Kasi laki pa ni Timothy yung anak niya. Kita niyo po, nakita na kayo? Amen? May nakasalubong mo kayo na naka-MRT, ibon. Sabi mo rito, look at the birds. They don't need to plant or harvest or put food in barns. Because, why? Your Heavenly Father feeds them. And you are, what? Far more valuable to Him than they are. Mas may buhay ho kayo. Mahalaga ang buhay nyo kaysa sa ibon. Can all your worries add a single moment to your life? Of course, sabi ni Lord Jesus Christ, of course not. Si Lord Jesus Christ po nagsasalita dyan. Of course not. Sabi, hindi. Di ba nag-worry ka? Kaya ni Lord yan. Alam mo yung, sabi ho, yung worry? Worry is like a rocking chair. Sino nakaupo na sa rocking chair? Punta akong bahay na may rocking chair. Di po ba? Ganun ka ng ganun. Hindi mo makakarating ng SM Center yan. Dito, gaganon ako ng gaganon. Worry daw po yun. Meron kang ginagawa, walang nararating. Amen? Marami pong worry yan. Ganun. Isip ng isip, sakit na ng ulo, walang narating. At hindi mo magdadagdag sa buhay natin. Ngayon, kung alam mo na may Diyos, na He will see to it, He will provide. Amen? Pinrovide ka nga ng trabaho ng Panginoon. Hindi mo sasabi rito, hindi ka magtatrabaho. Binigyan ka ng kakayanan ng trabaho. Yung ibon mo kasi walang kakayanan ng magtrabaho yan. Sabi ng Deuteronomy, God gave you the ability to prosper. Tayo binigyan ng trabaho ng Panginoon. Ang sinasabi lang, huwag ka namang umasa dun sa trabaho mo. Umasa ka sa Diyos. At yung trabaho mo, gagamitin ng Diyos. Amen, church? Amen. Tuloy po. Tuloy natin. Dahil meron pa ibang version. 27 pa lang yan. 34 tayo. And why worry about your what? About your? Clothes. Sino naman nag-worry nito sa clothes? Wala na akong masuot eh. Pero pag binuksan mo yung closet, talaga naman, pagbukas mo, ang daming masusuot. Nag-worry, nasuot ko na kasi yan. Amen? Sa atin na wala nag-worry dito na wala nang masuot. Wala na akong may suot na hindi ko pa nasusuot. Amen? Amen, church? Amen. Pero marami yung nag-worry ka sa damit. Look at the lilies and how they grow. They don't work or make their clothing. Nakita mo na kayong lilies na nananahe? Mananahe? Ang sabi rito, yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for what? Flowers that are here today and gone tomorrow. Nakarinig po ako ng isang komentary dito. Yung lilies daw ho dun sa Israel na nagkikwento ang Panginoon, siguro katabi niya yun, yung daw ho, yung sa araw na yun, sisibol daw ho yun. Para lang siyang damo. Sa umaga, sisibol yun. Paghapon na po na, tuyo na ho. Isang araw lang wala na. Yun po yung lilis na sinasabi rito ng Panginoon. Nasabi rito, pansamantala lang yan. Sabi rito, wag